Hola mga katropa, magandang hapon sa ating lahat, isang maulang hapon. For today, I would like to tell something, a sequel, kung ano yung dinascuss ko nung isang araw sa inyo regarding sa pag-a-add friend sa mga tao na gustong makipag-add friend sa atin. Because last time, sinabi ko na let us be careful doon sa pamimili ng mga tao na nagpapa-add friend sa atin. Kasi meron yung iba dyan, mga scammer ang mga yan. Gusto lang na nilang kunin yung trust natin. And then later on, meron silang ipopropose na business o kaya kung ano. Tapos hihingan ka ng pera. Ikaw naman dahil naniwala ka sa kwento, bigay ka naman. So gaya nung nakwento ko last time na allegedly isang foreigner, an Air Force officer, lady Air Force officer na nagpapanggap na isang officer nga at sinasabi na meron kaming gusto niyang makipag-deal sa akin ng business, top secret business. So akala ko tapos na kasi hindi na kami nag-communicate ba. Then just this morning meron siyang message sa akin na sinabi na ang business pala na proposal niya sa akin is regarding gold bars. Mga katropa, kalain mo yan, gold bars worth 1.5 million US dollars. Yan. So allegedly, ang istorya niya ganito, similar sa nakwento sa inyo nung nag-operate daw sila somewhere in Afghanistan, meron silang nakitang mga gold bars. So they were able to confiscate the gold bars. Tapos as per agreement ng mga kasamahan niya, they decided to pag-share nila, paghati-hatian yung gold bars. Yung sa kanya naman, so meron siyang share. So ngayon, yung share niya, dahil syempre mahirap nga namang itago ang gold bars. So sabi niya, kailangan niya ng tulong ko. Yan na, yun ang isumpisa mga katropa. Kailangan niya ng tulong ko para mai-out doon sa Afghanistan yung mga gold bars na yan at dadalhin dito sa Pilipinas. So sabi ko ngayon, paano mo yan mangyayari? Paano ba yung pag-deliver? So although hindi pa niya sinagot, pero inaasahan ko nang sasabihin niya, magpadala ka ng pera para mailabas natin yung kahon-kahon ng gold bars na yan papunta dyan sa inyo. So that's the bait mga katropa. Kasi meron na akong narinig na ganyan, isang kliyente na nadenggoy ng 100,000 or more. Mas mahigit pa yata 100,000 yung nakuha sa kanya dahil allegedly nung nasa port na daw yung pinadala na daw, sa port na yung mga bagahe, gold bars din. Hindi mailabas doon sa port yung gold bars kasi hindi daw siya makabayad ng fees doon. So para mailabas yung cargo doon sa port, you have to send money. Ito namang tao, naniwala nga, dahil friends sila, nagbigay ng pera. So after that, naibigay yung pera through GCash. Bigay ng preso, malamang nasa Pilipinas yung taong to bigay ng pera. After na nabigay ng pera, wala. As in, nawala na. So doon tayo mag-ingat mga katropa Kaya antabayanan ko kung anong sasabihin niya doon sa question ko. And hopefully, meron siyang maibibigay na info and then maybe I can share it to you again kung anong nangyari. So, ganun mga katropa. Again, let us be careful to those people who try to add us as their friends or they request that we add them as our friends. So, ganun mga katropa. So, again, see you around.